ating lahat. Morning po. Purihin po ating Panginoon kasi muli nandito po tayo nagtipon-tipon upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Pwede po tayo tumayo. Kung meron po kayong Bible, ay buksan po natin sa Psalms 150 verse 1 to 6. Psalms 150 verse 1 to 6. Let everything praise the Lord. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to the excellent greatness. Praise Him with the trumpet sound. Praise Him with the lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa araw na ito at sa oras na ito na muli kami pong mga iyong anak na nakatipon-tipon upang magbigay ng papuri at pasasalamat sa iyo. Marami pong salamat sa bawat isang narito, Panginoon, sa buhay ng bawat isang Panginoon, sa kalakasan, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa buong family namin na patuloy na naglilingkod at nagpupurit ng papasalamat sa iyo. Salamat din po, Panginoon, sa aming pastor na patuloy po at hindi nagsasawang magbigay at mag-deliver ng iyong mga salita. Salamat po sa mga salitang ito na aming maririnig muli sa oras na ito, na nawa hindi lang po namin marinig at maipasabuhay po namin ito sa Panginoon, sa pang-araw-araw po namin pumuhay. Maraming salamat po, O Diyos. Dinadalahan po namin, Panginoon, ang iyong kapatawaran. Patawarin po kami sa bawat mga nagawa po namin kasalanan, sa iniisip namin, Panginoon, sa sinasabi namin at sa ginagawa po namin hindi kaaya-aya, Panginoon, sa iyong paningin at Panginoon, sa araw na ito. Salamat din po sa bawat isa na patuloy mong iniingatan at patuloy po, Panginoon, na nagbibigay papuri po sa salamat sa iyo. Sa mga kapatid po namin na wala ngayon, dalangin po namin na ikaw po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Kung man pong ginagawa nila, saan man sila, ikaw po, Panginoon, ang lumabay sa kanila. Maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawagin po natin sa Ate Luz para umangunan sa ating pag-aawitan. Good morning po sa lahat. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Salamat sa Panginoon dahil ito ang araw na Kanya ibinigay para sa atin. Bagamat hindi natin siya nakikita, pero alam niya ang nilalaman ng mga puso natin. Kaya tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan po ng ating pag-awit. Surely goodness and love will follow us all the days of our life, and we will dwell in the house of the Lord forever. Psalm 23:6. Let us sing in praise of the Lord. Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. His cornerstone, His
Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po ay para sa Kanya. Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. Psalm 94. O Lord my God, when I am awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars beneath the rolling thunder, departure of the universe's spirit. Sabay-sabay ko natin pangitin at heartbreak the world. Oh Lord my God, when I am awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, that how throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I pray, then God His Son unsparing sent Him to die as dirt to take. That on the cross, my burden that He bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Thank you, Lord. Praise the Lord. Okay, good morning po sa inyo lahat. Maano na po tayo na po. Okay. Bago tayo tumako sa ating community prayer. So, may mga natanggap tayong prayer requests. Okay.
Pastor, okay. kasama rin po si AJ pala. Okay. Masakit yung chan lang. Nagpa-check up na po ba siya? Oh, hindi pa po eh. Sabi ko. Nasaan po ba siya? Nandyan po ba siya? Doon po sa apartment nila. Okay. Okay. Sige po. Tapos, may natanggap po tayong prayer request dito. OMSI? Ano po yun? OMC po. OMC. Ano po yun? Client po ni Francis. Yung Ah. preventive maintenance po. I see. Okay. Okay, okay. So mga clients pala ito. Okay. Ito po ba yung sa mga printers? Opo. Okay. Meron pa po, may mga Thanksgiving and prayer requests pa. Wala na. Sige. Let's come to the Lord in prayer. Our loving Heavenly Father, we are thankful and that you have gathered your people once again on this special day. We thank you, dear Lord, that after every work week, we can look forward to a day of rest, a day that you have blessed, a day, dear Lord, that we have been called to meet with you, to bless you, to honor you and worship you, and at the same time to also minister to one another. A day to be refreshed in your presence. A day to rejoice. And therefore, dear Lord, we thank you and praise you on this day. Dear Lord, we are thankful that you have continued to keep all of us, each one of us, Panginoon. And so, dear Lord, we praise you for your goodness and loving kindness towards us. Dear Lord, we come to you with humble hearts. Seeking, dear Lord, that we may, in obedience to your will, placing our requests, dear Lord, at your feet, and our thanks. Dear Lord, we remember first and foremost our country, the Philippines, syempre yung aming government, as our leaders continue to draft guidelines and policies and review these, dear Lord, in light of the current protocols tsaka yung parating na elections. And so we pray, dear Lord, that may you grant wisdom sa mga government officials. We understand, Panginoon, na hindi lamang sila lingkod bayan, kundi sila rin po ay first and foremost inyong mga lingkod. We understand, dear Lord, that you have sent them as your ministers to protect the welfare of the people and to uphold righteousness. And so our prayer, dear Lord, is that may they be able to dispose of their duties with faithfulness and integrity. And at the same time, dear Lord, as our other brothers and sisters continue to directly work, Panginoon, under the leadership of our government officials, may you also grant
our brothers and sisters to be able to teach your word as well, so that the principles of your word would echo in the halls of government. We understand, Panginoon, na hindi sa lahat ng oras ay mag-a-agree po kami sa magiging decisions ng government. Nevertheless, dear Lord, we understand that you, O Sovereign One, are on your throne. At hindi po kayo nagugulat sa mga pangyayari sa aming bansa at sa mundo nito. And so, we ask, dear Lord, that you would grant wisdom sa aming mga leaders. We pray against corruption and abuse of authority. And we pray, dear Lord, that you would guide them as they implement, Panginoon, yung mga programs needed para makatulong sa bayan at sa mga mamamayan, especially during this time as they lead us through this pandemic. Dear Lord, we also pray that your people would lead in the proclamation of the gospel. We pray, dear Lord, that it would be heard from our mouths the hope that comes from you. Kung may mga kakilala po kami, dear Lord, na nagkasakit o may sakit during this time, o mga nangungulila, we pray, dear Lord, that as you may it please you to lead us, dear Lord, to them and provide comfort, Panginoon, so that through us, may we be, dear Lord, your hands and your feet. May we be the mouths, dear Lord, that would preach the good news of Jesus Christ to them. Dear Lord, we also come to you with our personal concerns. We pray, dear Lord, that for those of us who continue to work at kailangan, Panginoon, na lumabas ng bahay para ma-fulfill yung mga iba't ibang obligations, as we follow, Panginoon, yung protocols, and just as you have granted us wisdom to do so, our prayer, dear Lord, is that you would also grant us protection so that we can go to work and come back home safe and sound. We pray as well, dear Lord, for those of us dear Lord, as well, who have to also contend with, Panginoon, yung pag-alaga at the end of the day, kailangan pang mag-alaga ng pangailangan ng families. Then, dear Lord, we pray that you would grant us the strength to do so. We thank you, dear Lord, that you continue to provide for our basic needs and for every need, Panginoon. For food, for clothing, for shelter, for transportation as well. And so, dear Lord, as we look upon your blessings, may the praises of our heart rise, and our thanks, dear Lord, be expressed in your presence. Dear Lord, we also come to you to pray for each family. Grant us, dear Lord, as a church to disciple one another. Oh, that each one, dear Lord, would grow in the likeness of Christ. And so we pray, dear Lord, that may you help us. Help us to teach. Help us to encourage. Help us to confront and convict.
If there are any sins, then, dear Lord, we pray that we would be able to expose these. And at the same time, may we be able to point as well the way that leads to life. And that is only through you and in you. We pray, dear Lord, that as we continue in the ministry that you have given us, we pray na that we would not stop sa pagiging providers lamang ng physical or financial needs ng family namin, but that we would be there, Panginoon, to guide them, to guide our children and the members of our family through every situation. Understanding that it is you whom we have and you who are leading us and growing your people. We pray, dear Lord, that we would be encouraged as well to teach our families and that we would be there to prepare, Panginoon, for their spiritual needs as well. Dear Lord, we pray for those of us, Panginoon, na may sakit, may nararamdaman these past few days. We ask, dear Lord, for healing and restoration kay Rachel and kay Ate Luz, ganun din kay AJ. For Rachel, dear Lord, we pray that she would be granted yung rest na kailangan niya during this time. We thank you, dear Lord, na wala namang nakitang bali sa kanya. And so we pray, dear Lord, as well, na maisaayos din po nila yung kanilang kung meron mga obligations na kailangan asikasuhin. Then we pray, dear Lord, na maisaayos din po nila ito, especially doon sa nakahagip kay Rachel na motorcycle driver. We pray as well for Ate Luz and yung healing niya doon sa sugat niya. We pray, dear Lord, na that you would also grant her the resources and the wisdom para i-manage yung kanyang BP. We also ask, dear Lord, for your provisions to be upon AJ. We ask, dear Lord, that you would also guide him. And if he has decided, Panginoon, na magpa-check, then we pray, dear Lord, na maging favorable din yung results ng kanyang diagnostics. Dear Lord, we also pray that as you continue to bless us with means to provide for our families, we ask, dear Lord, that may we be able to also show through our work the kind of life, Panginoon, that you have given us. The kind of mind, Panginoon, that you have gifted your people with, to know what is right and what is wrong. And so, dear Lord, we pray that as you bless the work of our hands, and as we also bless our families through this, we ask, Panginoon, that we would be able to give our best as well. We pray, dear Lord, for these prayer requests from Ate Lani, that approval would be given, Panginoon, sa preventive maintenance requests nila sa OMSI at saka sa PhilFlex. We pray as well, dear Lord, na they would be able to also source yung mga consumables na mura para sa delivery sa May export. This week, we also pray, dear Lord, for the health of each one. But we do not ask only, dear Lord, that you would provide us with physical health, but that as we listen to your word, may you also provide us
a diagnostic of our spiritual health as well. And that in being confronted, Panginoon, with our conditions, we would understand the truth. And as we are confronted with the truth, dear Lord, may we also come to you in repentance. And so, dear Lord, as we listen to you, open our eyes and open our ears. Grant us teachable hearts, dear Lord, so that as you speak to us, just as you have spoken all of creation into existence, so may you speak to us, dear Lord, that new life will be given. And we would see lives changed, Panginoon, through the ministry that you have placed here in Marikina. And so speak to us and change us, and we will be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior, and all of God's people will say, Amen. Thank you po, Pastor, for the prayer. Ngayon naman po ay pupunta po tayo sa pagbasa ng ating salita. Tayo po lahat ay tumayo. Ang ating pong scripture reading ay matatagpuan mo sa Genesis chapter 3, verse 7 to 13. Nakita na po. Genesis chapter 3, verse 7 to 13. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" And he said, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid, because I was naked and I hid myself." He said, "Who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat?" The man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me the fruit of the tree, and I ate." Then the Lord God said to the woman, "What is this that you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." This is the word of the Lord. Praise be to God. Makakaupo na. Okay. Good morning. Good morning. So today is the first Sunday of March. And tulad ng ilang posts ko po sa Facebook group page natin at sa group chat natin, I am indeed very excited to spend this day with you, as it is a Lord's Supper Sunday. And so mahalaga po sa bawat mananampalataya pag-participate sa Lord's Supper, sa ordinansa ng Lord's Supper. So, buksan natin muli ang ating mga Bibles sa Genesis 3, 7 to 13. Kaya yun naman basahin ko po sa inyo, this time naman po sa Tagalog, para sa karagdagang kaalaman. Genesis 3, 7 to 13. Ganito po sinasabi. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila yung hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nila naglalakad sa halamanan si Yahweh. Kaya't nagtago sila sa kahuyan. Datapwat tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sino may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng
bungang pinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa yun? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po, niling lang ako ng ahas, kaya ako natukso, kumain, tugon naman. Yan. So ito po ang salita ng Diyos po rin ng ating Panginoon. Ang title po ng ating message sa umagang ito ay The Consequences of Sin. Sa mga nagsusulat, ito po ang last week, tinignan po natin ang anatomy or origin or anatomy of sin. Ngayon naman, the consequences of sin, or sa Tagalog, ang pinsalang dulot ng kasalanan. Mas gusto ko yung Tagalog, ano? Mas merong degree of urgency, ano? At saka seriousness, ang pinsalang dulot ng kasalanan. May kasabihan po tayo, every consequence, or rather, every decision has a consequence. Hindi ko po alam kung naiintindihan natin yun. Yung consequences na tinutukoy sa bawat decision ay regardless kung mabuti yun o masama. Basta every decision has a consequence. Bata pa lang kami, natutunan na namin yun sa aming bahay. Nasa Dubai pa lang kami noon, natatandaan ko po, iniwan po kami ng aming magulang. Natira po kami ng dalawa kong, yung kapatid ko kong bunso. Kami yung naiwan sa bahay, kami dalawa. Natandaan ko po, naglalaro po kami. Minsan, alam niyo naman ng mga bata, hindi iniisip, kapag naglalaro, basta masayang-masaya, hindi iniisip kung may nasasagi, kung may nasisira, o kung kalat na yung gamit. So, ang nangyari, sa kakalaro namin, may nasagi po kaming tasa. Alam namin kung ano nang susunod. Pag uwi ng magulang namin, siguradong merong mapapagalitan. Kaya pag uwi ni ma'am, nagpasya kami ng kapatid ko. May plano kami. Ang plano po namin ay magsabi ng totoo. Okay. So pag uwi namin, o pag uwi ni ma'am, nagpasya kami na sabihin ang totoo. Umamin agad. Wag na namin patagalin pa. Kaya nung dumating si ma'am, sabi po namin, ma'am, may sasabihin kami. Kararating pa lang, hindi na namin pinatagal. May sasabihin, hindi pa siya nagbibihis noon, galing siya sa trabaho. Pero sabi namin, may sasabihin kami sa iyo, pero huwag kang magagalit. Bata pa lang kami, marunong na kami makipag-negotiate. May mga batang ganun eh. Pumayag si ma'am. Sinabi namin yung totoo, nakabasag kami ng tasa. Pero nilinis na namin, kaya hindi mo na makikita. Nasa basurahan na yung mga basag. So, hindi na siya umimik, wala na siyang sinabi. Bagamat inamin namin nakabasag kami at hindi kami napagalitan. Pero I think for a time, hindi muna kaming iniwang mga bata na nag-iisa sa bahay. Yun yung naging consequence. Oo, nagsabi kami ng totoo, hindi kami napagalitan. Pero tingin ko, after that, hindi muna kami iniwan. Bagamat wala silang sinabi sa amin, yung mga magulang namin, walang sinabi. Pero may consequence. Even if that was a good plan, even if that was a good decision, there's always a consequence. Sa pag-aaralan po natin ngayon, may titignan din tayong decision at saka consequence. Binigyan po ng Diyos ang tao ng intellectual capacity na malaman ang kanyang responsibilidad. Ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad. At yung responsibilidad na yon ay kaloob po ng Diyos. At dito sa ating pag-aaralan, binigyan ng Diyos ang tao ng intellectual capacity na malaman ang kanyang tungkulin sa harapan ng kanyang manlilikha. Alam ng tao, ibig sabihin, alam ng tao ang tama.
Baka may naririnig po tayo dyan na sinasabi, ay, si Adan ko parang baby yan. Hindi niya alam kung anong tama at mali. Pasok. Pwede kayo dito sa harapan. Mga Pinoy, nahihiya po sa harapan. Nireserva nga yun para sa inyo. Okay. So, alam po ni Adan at ni Eva ang tama. Sapagkat sinabi ng Diyos kung ano maaari nilang gawin at kung ano yung pinagbabawal. So, alam nila. Sa umagang ito, makikita po natin ang bunga ng kanilang pagpasya at ang paggamit nila ng mga kakayahan sa masama. At ang pinsalang dulot nito. So, let's ask the scriptures kung ano yung pangyayari. Ano yung tanong natin for this morning? How did sin enter the world and what did it look like? Sandali ha. Hindi yun yung question. Sandali ha. Ang question natin rather is, what was the consequence of sin? At anong naging bunga nito sa kanilang buhay at sa buong kalikasan? What was the consequence of sin? A brief review lang. Last week pinag-aralan po natin yung origin or paano ba pumasok ang kasalanan sa mundo at anong naging anyo nito sa simula. So pagkatapos lalangin ng Diyos ang lalaki at babae sa kanyang larawan at wangis at bigyan sila ng mga tungkulin ayon sa Genesis 1 and 2, pinakilala sa atin sa Genesis chapter 3 na mayroong isang hayop na nakapasok sa halamanan na hindi naman dapat nandun. At una niyang kinausap ang babae. Nang mag-usap sila ng babae, nahulog ang babae sa bitag ng ahas. So, ang ginawa niya, inabot niya ang bunga mula sa pinagbabawal na puno, kinain niya yung bunga, at inabot niya rin sa kanyang asawa. So, ganito pumasok ang kasalanan sa mundo, sa pamamagitan ng kapabayaan ng tao na ingatan ang halamanan. At ano yung naging points natin last week? Anong naging anyo ng kasalanan? Unang-una, sa verses 1 to 3 ng chapter 3, ito yung pagtanggi sa otoridad ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Diba yun yung tanong ng ahas? Tunay nga ba ang sinabi ng Diyos na bawal kayong kumain sa anumang halaman o punong kahoy sa halamanan? So, yun yung unang tanong, verses 1 to 3. Pangalawa, verses 4 to 5, questioning God's character as holy. May problema po tayo sa oras na ang tingin natin sa Diyos ay hindi banal o mas mababa sa banal. Verse 6a, makikita rin natin yung pagtanggi sa pamumuno na tinakda ng Diyos. So, may rejection of God-ordained governing authority, katulad ng ginawa ng babae. Simula pa lang sa verse 1, hindi na niya kinonsulta ang kanyang asawa. So, dun pa lang makikita na natin may problema. At pang-apat, yung verse 6b, negligence of God-ordained responsibility. May responsibilidad ang lalaki na ipagtanggol ang kanyang asawa at ingatan ang halamanan na hindi niya ginawa. Ngayon, ang tanong natin ay, ano ba ang pinsalang dinulot nito? If every decision has a consequence, ano yung naging consequence nito? So, sa umagang ito, panalangin ko po na makapag-minister sa atin po ang salita ng Diyos. Sa atin na may pinagdadaanan, may we be comforted that God's Word tells us na alam ng Diyos lahat ng ating pinagdadaanan. At lahat ng nangyayari sa ating buhay. At naunawaan niya ito. Kung hirap po tayo tanggapin ang mga bagay-bagay at nalilito po tayo, panalangin ko po na ma-confront muna tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Na siya ay banal at tayo po ay nagkasala. At nawa ma-encourage naman din tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos
sa kaalaman na siya po ay nagpapatawad. Kaya, may dahilan po tayo para magpatuloy sa pananampalataya at panghawakan ng kanyang salita. And in doing so, we would come to know the benevolent Creator and merciful Savior and respond in proper worship to Him in the presence of God, under the authority of God, for the glory of our great God. This now leads us doon sa ating passage, sa verse 7 to 13. So last week, tinignan natin yung mga tauhan, yung mga gumaganap dito sa chapter 3. Ano yung review lang? Sino yung unang tauhan dito? Ahas, yung unang pumapasok sa isipan natin. Tapos yung babae. Hindi pa binigyan siya ng pangalan dito. Wala pa pangalan yung babae dito. Hindi pa Eva ang tawag sa kanya. So babae. Tapos supporting character yung lalaki o si Adan. And then dito sa verse 7, we are introduced to another character. Sino itong character na ito? Sa verse 7 to 13. Ang Diyos. Okay. So, ang tawag sa Diyos dito from chapter 2 hanggang chapter 3 ay Panginoong Diyos. We need to understand yung mga ganitong detalye sapagkat, for example, yung pagkakatawag sa Diyos dito na Panginoong Diyos ay may kinalaman po doon sa kwento ni Moises na binigay ng Diyos na I am who I am. Ibig sabihin, ito yung Diyos na nais maging malapit sa tao. Kaya Panginoong Diyos ang tinawag sa kanya. This is God's covenant name. At nais niya magkaroon ng ugnayan sa tao. Kaya yun yung pagkakagamit ng pangalan ng Diyos dito sa chapter 2 and chapter 3. Hindi lang siya basta Diyos dito katulad sa chapter 1. Sa chapters 2 and 3, makikita natin yung character ng Diyos and at the same time, kung ano yung connection ng character niya sa kanyang pangalan bilang Panginoong Diyos. Ngayon dito, isummarize naman muna natin yung verses 7 to 13. Mapapansin po natin na ang susunod na talata ay mabilisang pagsasaad po ng mga pangyayari ukol sa naging resulta ng kanilang pagtataksil sa Panginoong Diyos. And so we need to pay attention to every detail. So dito, pagkatapos nilang kanin ang bunga, ano napansin natin dito? Nabuksan raw ang kanilang mga mata. At ngayon, from verse 6, at ngayon alam na nila ang mabuti at masama. Diba? Napansin nila na sa kanilang kahubaran, mayroon silang pagkakaiba sa isa't isa. Diba? Sinasabi dyan sa verse 7, kung ano po ang nangyari sa kanila. Nakita nilang sila yung ubad. At ano daw? Nagtago sila. Ay, hindi pa pala. Hindi sila nagtago, kundi ano yun? Pinagtagni-tagni nila ang mga dahon pala ng igos bilang panakip sa kanilang katawan. Hindi pinabanggit dito kung bakit igos. Sa ibang preachings, meron po akong mga naririnig, pinapaliwanag pa yung dahon ng igos. Pero makikita naman sa passage natin, hindi naman pinapaliwanag kung bakit pinili ni Adan yung dahon. So, we will leave it at that. Pagkatapos ng ano nangyari, may narinig silang tinig. Narinig nila ang Panginoong Diyos na naglalakad sa halamanan. Kaya anong ginawa nila? Nagtago sila. Ayon kay Adan, bakit daw siya nagtago? Verse 10, natakot po ako nang marinig ko kayo nasa hardin. At pangalawa, nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Kaya tinanong siya ng Panginoon kung sino ang nagsabi sa kanya na siya'y hubad at kung kumain ba siya sa puno na pinagbabawal. Ano po ang kanyang naging sagot? Verse 12. Ano daw? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. So tinanong naman ng Panginoong Diyos ngayon ang babae. Ano naman po ang naging tugon ng babae? Verse 13. Mangyari po'y nilinlang or dinaya ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain.
Ano ngayon ang consequences ng kanilang pagtataksil, ng kanilang naging desisyon? Verse 7, Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loin coverings. May ilang bagay tayong mapapansin na nangyari pagkatapos po nilang kanin ang bunga. Nadilat ang kanilang mga mata, nalaman po nila na sila'y kapwa-hubad, at pangatlo, gamit ang dahon ng igos, nagtahi sila ng panakip katawan. So, himay-himay lang po natin ito. Kailangan po nating maintindihan na I guess dito, ang kaalaman po ng Diyos at ang kaalaman po ng tao ay magkaiba. Nang lalangin ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at wangis, hindi po niloob ng Diyos na mabuhay ang tao bilang kanyang image bearer nang hiwalay sa kanya. Kaya ka nga image bearer. Kaya ka nga image of God. Kasi, pinapakita mo sa mundong ito ang kalwalhatian ng Diyos. Ikaw ang kinatawan ng Diyos. Saan ka nakarinig ng image bearer na namumuhay ng hiwalay sa Diyos? Wala. So dito, hindi yun ang intention ng Diyos na mawalay ang tao sa Kanya. So bilang kinatawan niya sa lupa, nais ng Diyos na mabuhay ang tao sa lupa nang may tiwala sa Kanya. Sa makatuwid, ang kaalaman po ng tao ay nakadepende sa kapahayagan ng Diyos. Hindi maaaring magkaroon ng kaalaman o karunungan ang tao nang hiwalay sa Diyos. Yun yung original design bilang image bearer. Ngunit dito sa ating passage, ano po ang nangyari? May nangyari po. At mukhang hindi maganda. Hindi yun yung inaasahan nila. Ang sabi ng ahas kay Adan at kay Eva, hindi yun totoo, hindi kayo mamamatay. Magkakaroon kayo ng kaalaman. Malalaman yung mabuti ng masama. Tulad ng Diyos. Kailangan po nating maintindihan na ang karunungan po ng Diyos ukol sa mga bagay-bagay ay nagmumula po sa Kanyang pagiging manlilikha. So kung manlilikha siya, alam niya ang lahat ng bagay. Walang bagay na hindi nakakatakas sa Kanya. Ultimo sa puntong ito, alam niya kung sino ang nakikinig at alam niya kung sino ang inaanto. Inaanto ko lang kayo. Alam niya kung anong tumatakbo sa ating isipan. Alam niya kung anong nasa ating kalooban. Alam niya pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi siya nagugulat. Dahil siya ang manlilikha. Ganun ang kaalaman po ng Diyos. At ang kanyang kaalaman ay nagmumula sa kanyang kabanalan. And therefore, wala itong bakit ng kasalanan. Ngunit nung mabukas ang mata ng tao, dito sa verse 7, saan po nagmula ang kanilang kaalaman? Sa kasalanan. Hindi sa kabanalan. So paano na to? Nabuksan ang kanilang mga mata. Nalaman nilang mabuti kung masama. Hindi mula sa pagtitiwala sa Diyos, kundi mula sa pagtataksil. Sa Old Testament po, paulit-ulit ang pagtuturo ukol sa ugnayan ng kaalaman at pagkilala sa Diyos. Pakinggan po natin ito. From the book of Proverbs at saka book of Psalms. Sa Proverbs 9:10, ganito pong sinasabi tungkol sa kaalaman at karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Sa Psalm 111 verse 10, sinasabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do His commandments. His praise endures forever. Sa makatuwid, ang beginning ng wisdom daw, o kung nais nating hanapin ang karunungan, makikita natin yun unang-una dahil tayo ay image bearers, makikita natin yun sa Diyos.
doon makikita ang karunungan. At kung nais natin na makaunawa sa mga bagay-bagay, sinasabi dito, a knowledge of the Holy One is understanding. So, unang-unang ninanais dapat natin ay makilala ang Diyos na lumikha sa atin, ang ating Panginoon. At paano natin malalaman ngayon kung mayroong good understanding ng isang tao? Sabi sa Psalms, a good understanding have all those who do His commandments. So pinapakita natin na may pagkilala tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. His praise endures forever. So, totoo pong nagkaroon ng kaalaman ng tao. Ngunit anong klaseng karunungan ito na nagmumula sa kasalanan? Nagmumula sa pagtataksil. Karunungan nga ba ito? Na nais mong mawalay sa iyong manlilikha. Last week, pinag-usapan natin na ang identity ng tao ay makikita hindi sa ating mga definitions. Ang gagaling ng ang daming mga philosophers ngayon, they seek to try to define yung pagiging tao. Pero walang isang constant na sagot. Pero the Bible tells us na ang pagiging tao ay makikita dito sa Genesis 1 hanggang 3. At nawalay nga ang tao sa Diyos. May sinasabi po ang mga matatanda. Hindi ko lang alam kung narinig na ng iba sa atin. Pero definitely sa mga magulang ko narinig ko po ito. Sabi nila, ang kasalanan ay hindi nag-iisa. Lagi itong nanganganak. Uulitin ko, hindi nag-iisa ang kasalanan. Halimbawa, nagsinungaling ka, hindi nag-iisa yan. Nanganganak po yan. Ang sinungaling ay hindi nananatiling sinungaling. Bakit? Maaaring may ninakaw din yan, kaya yan nagsisinungaling. Bakit yan nagnakaw? Kasi may pinag-iimbutan yan. Yung kasalanan na hindi nakikita. So nanganganak. Ngayon dito sa ating passage, ang sabi po, they knew they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loin coverings. So, sinasabi sa atin dito na ang ginawa nila, kumuha sila ng mga dahon ng igos at pinantakip nila sa kanilang dito sa kanilang pambaba. Anong problema dito? Balikan lang po natin ang verse 5 ng chapter 3. Ang sabi ng ahas sa kanila, kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ngayon, nang mabuksan ang kanilang mga mata dito sa verse 7, ano po ang kanilang nakita? Mabuti po ba ang kanilang nakita? Anong kanilang nakita? Ang sarili nila, ano pa? Ano nakita nila? Ang kanilang kahubaran. Anong masama doon? Kung maintindihan natin na nabuksan ang kanilang mata sa mabuti at masama, tapos nagtago sila, ibig sabihin may problema. Pero, hindi ba nilikha sila ng Diyos na hubad? So anong masama doon? At sabi pa ng Diyos, behold, everything is good. Very good pa nga sa chapter 1. Tapos sa chapter 2, verse 25, maririnig pa natin ito. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. Nilalarawan dito ng manumulat ng Genesis ang kagandahan ng pag-aasawa sa ilalim ng presensya ng Diyos. Na walang masama sa pagiging hubad. Dahil sa mag-asawa, ang pagiging hubad ay nagsisimbolo ng kanilang katapatan sa isa't isa, ng kanilang tiwala sa isa't isa, at wala sila tinatago sa isa't isa.
So bakit ngayon dito kailangan magtago ng tao? Anong masama doon? May problema na. Bumaliktad na ang lahat ng bagay. At yun yung ginagawa ng kasalanan. Kung ano yung mabuti, ginagawang masama. Nakita nila ang pagkakaiba nila sa isa't isa. Nakita nila kanilang pagiging lalaki at babae. They were supposed to complement each other. Nagkakaisa, nagtutulungan, pinupunan ang kahinaan ng bawat isa. Kaso ang naging focus na lang nila yung kanilang pagkakaiba. At yun yung naiwan sa kanilang isipan. So, anong makita po natin dito? First point, ano yung unang pinsala? For the first time, man experienced shame. Nakaramdam po sila ng hiya. Nagkaroon nga sila ng kaalaman. Ngunit dahil nakaugat ito sa kasalanan, lagi po nitong kaakibat ang hiya. Ginagawang masama ang pagpapala ng Diyos at pinalalaganap ang pagtatago sa Diyos. Uulitin ko. Ginagawang masama ang pagpapala o yung kung ano yung ginawang mabuti ng Diyos at pinalalaganap ang pagtatago sa Diyos. Verses 8 to 10. Tuloy natin. And then they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" He said, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid myself." So pagkatapos po nilang takpan ng kanilang kahukuran, may narinig po sila na tinig at nagtago. Ano po ba yung narinig nila? Ito raw yung tinig ng Panginoon kapag naglalakad siya. Tuwing sasapit ang ganitong oras sa kantin. Diba? Ganun yung description sa atin. Then they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Ang haba ng description na yun. Pero ang pinupunto sa atin ng manunulat ay, alam nila ang tinig na ito. Familiar sila sa tinig na ito. Alam nila yon sapagkat sa ganitong oras, sa Tagalog ang ginamit ay dapit hapon or maghahapon na. Pababa na yung araw, malamig na yung hangin. Sa original language, ganun ang sinasabi. May hangin na dumadaan. So malamang ito sinasabi ng mga scholars, ito yung taghapon na, yung pagbababa na yung araw. So malamig na yung hangin sa oras na ito. At narinig nila yung tinig ng Diyos at naglalakad siya sa halamanan. Alam nila itong tinig na ito. At kung alam nila ang tinig na ito, hindi ba dapat masaya sila? Pastor, bakit masaya? Kasi ginawa sila sa larawan at wangis ng Diyos. And every day, kung alam mo ang tinig na ito, masaya ka dahil makikipag-meeting ka sa Diyos. Sa manlilikha mo, magre-report ka, magfe-fellowship kayo. Parang katulad natin, linggo-linggo tayo nagfe-fellowship at masaya tayo. Tulad ng ginagawa ng magkakapatid sa Panginoon. At ganoon din sa kanila. Pero dito sa ating passage, sa chapter 3, hindi sila masaya. Ano nangyari? Nabaligtad na ang lahat. Ang ginawa nila nang marinig nila ang tinig? Nagtago po sila. Saan? Sa kahuyan, sa halamanan. And so hindi sila natuwa. Natakot pa nga sila eh. Yun yung naramdaman nila. At sa takot nila, doon sila nagtago sa mga puno sa halamanan. Nang tanungin sila ng Diyos, kung nasaan sila, ano pang naging tugon nila? Ang sumagot po yung lalaki, verse 9. Anong sabi niya? I heard the sound of you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid myself. Nagtataka po tayo siguro sa sinabi ni Adan, or maaaring hindi rin. Pero ako nagtataka po ako sa sagot niya.
Sabi po niya kasi, I was afraid because I was naked, so I hid myself. Hindi po sila natakot. Balikan lang natin yung kwento ko kanina. Nung nakabasa po kami ng kapatid ko, ng tasa, natakot po kami. Bakit? Sa tingin nyo, bakit natatakot ang mga bata? Kasi mapapagalitan sila. Dito nakakapagtaka dahil sina Adan, hindi sila natakot at baka malagot sila sa Diyos. Baka may parusa siyang dala. Dahil sumuway sila eh. Hindi ganun, hindi yun ang sinasabi sa atin ng passage. Natakot sila dahil hubad sila. So anong focus nila? Sarili nila. In other words, wala silang naramdamang takot sa Diyos. Yung totoong karunungan at totoong kaalaman, sabi dito kanina, di ba binasa natin? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Walang takot sa Diyos dito. And therefore, pinanawat sila ng tunay na karunungan. Sinungaling ang ahas. Yung hinahanap-hanap nila na karunungan, wala. Walang pagkatakot sa Diyos. Ang focus nila ay ang kanilang sarili. May tawag po dito ang mga theologians. Indulge me na lang. Ganito po ang sinasabi sa Latin. Homo incurvatus in se. Ang ibig sabihin nito ay humanity curved in on itself. O sa Tagalog, bumaluktot ang sangkatauhan para mabuhay sa sarili lamang. Bagamat meron tayong kanta, anong sinasabi sa kanta? Walang sino man nabubuhay. Totoo bang nakikita natin sa sangkatauhan yun? Hindi! Nananatiling kanta lang yun. Totoo nga ba yun? Maaaring siguro kung nasa Panginoon ka. Pero dito makikita natin ang nangyari kay Adan. Ang focus nila ay sarili lang nila. Sabi ni Adan, makikita natin yun yung mahatulan siya base sa kanyang sinabi. Sabi niya, I was afraid because I was naked. Hindi naman dahil natakot siya sa Diyos. Hindi dahil natakot siya sa parusang dala ng Diyos. Hindi. Or hahatulan siya ng Diyos. Walang ganun. Ang sabi, natakot po ako sapagkat ako'y hubad. Ayun. Perfect example ng sangkatauhan. Hindi ko inaano ang mga bata ha. Pero kailangan natin maintindihan na ang mga anak po natin, parenting ha. Ano muna ako? Bibigyan ko muna ng theological pangangaral ang mga magulang natin dito. Ang ating mga anak po ay hindi banal. Ang tawag po ng mga theologians sa mga bata at lahat ng tao ay morally depraved. Kahit hindi natin turuan yan, gagawin nila yung gusto nila. Kaya kailangan ituwid yan. Sa tuwing pinapagalitan po namin ang aming mga anak, sinasabi namin lagi sa kanila, bakit namin kayo pinagagalitan? Ang isasagot nila sa amin, kasi ayaw nyo kaming lumaking baluktot. Correct. Kailangan kayo tumanggap na pangangaral, kailangan kayong mapagalitan, at kailangan yung matutunan kung ano yung tuwid na daan. So, ang ating mga anak, kahit ganyan pa kaliit, kahit hindi natin turuan ng masama, may gagawin yan para dahil makasarili talaga ang tao. Dito pa lang sa hardin, nakita na natin ang nangyari sa kanila. So, sumikoy lang ako. Ngayon, yung salita pong knowledge of good and evil ay karaniwang naglalarawan po ng hindi lamang ng kaalaman. Nagpapakita rin ito ng function ng Diyos. Bakit? Kasi kapag alam mo ang mabuti at masama, may responsibilidad ka ngayon na i-maintain kung ano ang mabuti at masama. In other words, humahatol ka. Kailangan mong humatol. Kaya yung mga naririnig nyo dito ay huwag nyo akong i-judge. Kasasabi mo lang, hindi kita i-judge. Narinig ko sa bibig mo, hindi kita i-judge. Hindi pwedeng ganun. Ang ibig nilang sabihin na wag natin silang i-judge, gusto nilang magpatuloy sa kanilang mali na ginagawa. At wag silang pakikialaman. Mali po yun. Sa Bible, makikita po natin na ang knowledge of good and evil, what follows after that knowledge,
is actually yung judgment of good and evil. Bakit kailangan may judgment? Kasi ikaw yung may responsibilidad nun eh. Ganun ang ginagawa ng Diyos. Chapter 1 pa lang. Dahil Diyos ang may pamantayan kung anong mabuti, natural, sasabihin niya, kakatulan niya, ang buong kalikasan, it is very good. So meron ganung klaseng judgment. Ngayon, dito makikita natin, hinangad ng tao ang function na ito. At anong nangyari sa kanya? Ang tao hindi Diyos. Hindi siya nilikhang Diyos. Hindi rin po siya nilikha na maging Diyos. So paano siya bibigay ng banal na hatol? Hindi siya makakapagbigay ngayon. Sa makatuwid, nagpasya lang ang tao na humiwalay sa Diyos at sumuway ayon sa kanyang kaisipan. Pero hindi siya makapagbigay ngayon ng banal na hatol. Ano pong nangyari sa kanya? Nahatulan siya, bumalik sa kanya. Kaya niya tinakpan ang kanyang sarili. Kasi yung kanyang kahubaran, napansin niya na yung kanyang kahubaran pala, yun yung humahatol sa kanya ngayon. Ito yung sabi ng mga scholar. And I think they have a point. Nung malaman nila na hubad sila, naintindihan nila yung kalwalhatian ng Diyos at yung kanilang ginawa. At ngayon, yung kanilang konsyensya, ang bumabadya sa kanila, sumisigaw na mali yung inyong ginawa. At ang gagawin nila, ang gagawin ng tao, para matahimik ang konsyensya, ay tatakpan na lang kung ano yung dapat takpan. Hindi pa ginagawa natin yun ngayon. Imbis na itama ang mga bagay-bagay, pinagtatakpan kung ano yung mali. Ano yung pangalawa? Pangalawang pinsala dito ng kasalanan ay separation from the Lord God. Nawalay ang tao sa Panginoong Diyos. Which leads us to verses 11 and 12. And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree which I commanded you not to eat?" The man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me from the tree and I ate." Okay. Dito sa verses 11 and 12, muling tinanong ng Diyos ang lalaki. Ngayon, kailangan po nating maintindihan na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Siguro yung iba sa atin inis, bakit? Kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay, bakit siya nagtanong dito? Hindi yun ang punto ng passage na palabasin na hindi alam ng Diyos ang lahat. Makikita natin dito from Genesis 1 hanggang 3. Unang-una, the fact na ang tawag po dito sa Diyos ay Panginoong Diyos, ibig sabihin siya'y manlilikha sa Genesis 1. And therefore, alam niya ang lahat ng bagay. Pangalawa, tulad sa buong kasaysayan ng kaligtasan, mapapansin natin na dito ang Diyos ang nangunguna sa pagtatanong. Hindi ang tao. At kapag Diyos ang nagtanong, kailangan mayroon tayong sagot. Ang tao, tumutugon lang. Yun yung pinapakita sa atin dito. Kahit na may kaalaman pa ang tao. So sa pagtatanong ng Diyos, lumalabas ang katotohanan. Hindi tulad ng ahas, nung magtanong ang ahas sa babae, ang naging resulta ng kanyang pagtatanong, kasinungalingan. At lahat ng uri ng kasalanan. Sa Diyos, kapag nagtanong siya, lahat ng totoo lumalabas. So ano pang sagot ng lalaki sa tanong ng Diyos? Sinong may sabi na hubad ka, kumain ka ba ng unang ipinagbabawal ko? Sa dalawang tanong ng Diyos, dalawa rin po ang naging sagot ng lalaki. Una, ito yung obvious. Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Anong pakiramdam nito? Kung ito yung asawa niyo, matanong nga yung mga babae, kapag ito yung asawa niyo, naging ganito ang sagot ng lalaki o ng inyong asawa, anong gusto niyong gawin? Sasapatusin niyo siguro, gagamitin niyo pa siguro yung takong, Oo. Diba? Nanunumbat siya. Tama? At sinisisi niya, itong babaeng binigay mo sa akin,
Kunyari ka pa. Sa Genesis chapter 2, anong sinabi mo? Bone of my bones and flesh of my flesh, I am promising to you my utmost loyalty and faithfulness. Ngayon may nangyari lang, nasunod ang gusto mo, sasabihin itong babaeng binigay mo sa akin. Diba? Nakuha mo lang ang gusto mo, ang turing mo na sa babae, mababa. Diba? Anong sabi ng Diyos kay Adan sa Genesis chapter 2? I will make a helper suitable for you, or a helpmeet. Ibig sabihin, yung babae, exact counterpart ng lalaki, nagko-complement sa lahat ng kanyang pangangailangan at lahat ng kakulangan. At ngayon, ano nangyari? Wala na. Itong babaeng binigay mo sa akin, yun na lang. Pangalawa, ito yung hindi sinasabi ni Adan, pero ito yung kanyang pinapahiwatig. Ikaw kasi Diyos ang may kasalanan ng lahat. Siya daw ang may kasalanan ng lahat. Matatandaan natin na binigyan ng Diyos ang tao ng tungkulin na alagaan at ingatan ang halamanan. So, paano naging kasalanan yun ng Diyos? Binigay pa nga niya yung babae sa lalaki para matupad yung kanyang tungkulin. At sino ba ang kumagat doon sa bunga? Ang Diyos ba? Hindi naman eh. Ang tao. Sino pa nakipag-usap sa ahas? Diyos ba o tao? Sino nagpabaya? Diyos ba o tao? Anong klaseng pag-alaga at pag-ingat itong nangyari dito? Na ngayon, kung kailangan ng magbigay sulit ng tao, tinatanggi niya ito. At ang ginagawa po niya, sinasangkalan po niya yung kanyang asawa. Sino bang may kasalanan? Pinabayaan ng iyong asawa na makipag-usap sa ahas. Uulitin ko po, men, kapag nakita po natin may mali, at pag nakita natin na hindi na umuugma yun sa kalooban ng Diyos, at ginagawa pa rin ng ating asawa, please pakisaway naman yung ating mga asawa. At yung mga nandyan din sa online. At mga babae, matuto naman din tayong kumonsulta. Kailangan nandun pa rin yung God-given governing authority at saka God-ordained responsibilities in place. So makita natin dito na nasira na ang ugnayan ng tao sa isa't isa. So ano nangyari po dito? Pangatlo. Ano yung pangatlong pinsala? Verses 11 to 12. Separation between man and woman. Nawalay ang tao sa kanyang kapwa. Hindi lamang nawalay ang tao sa Diyos, nawalay rin ang tao sa kanyang kapwa. And kaakibat nitong pagkasira sa relationships, pati yung pagkasira rin sa marriage. Verse 13. Then the Lord God said to the woman, "What is this that you have done?" And the woman said, "The serpent deceived me, and I ate." Ano pong napapansin natin dito? Unang-una, sabi ng babae, "The serpent deceived me, and I ate." Inamin po ng babae na kumain siya. Kaso tulad ng lalaki, sinisi niya pa rin yung ahas. Na nilinlang kasi ako ng ahas, kaya kumagat naman din ako. Ang nakakalungkot sa lahat ng ito, kailangan magbigay sulit na ang tao sa harapan ng Diyos. Mapapansin natin, oo, merong nangunumbat, merong nagdago, merong nagtakip ng kanilang mga private parts, merong mga umamin naman, kaso ang nakakalungkot, walang makikitang pagsisisi. Uulitin ko po, walang makikitang pagsisisi. Walang makikitang pagsisisi sa lalaki, walang makikitang pagsisisi sa... Ayan yung sinasabi ko kanina. Sa babae. Okay lang po yun. Ang sa akin,
magsisegue ako ulit para marinig ng ating mga parents. Wala akong problema kung magulo ang mga bata. Wala rin akong problema kung nandito yung mga bata. Mas gusto kong nakikita nila ang mga matatanda na nagsasamba kaysa yung wala silang idea, hinihiwalay natin sila. Hindi sila lalaki ng may pagkatakot sa Diyos at hindi nalalaman kung ano yung pagsamba. At least nakikita nila. Hindi bali na ganyan. At kung magtutuos sila ng mga magulang nila sa bahay, okay lang yun. Bahala sila doon. Tungkulin ng magulang yun. Pero okay sa akin na nandito at maingay sila. At kung maririnig ng kanilang mga anak at aking mga anak yung paninermon ko tungkol sa pagiging magulang at sa pagiging anak, dapat lang marinig nila yun. Ganun talaga. Para hindi lumaking baluto. So dito, ano nakikita natin? Verse 13, walang pagsisisi. Sinisi niya yung anak, pero hindi nagsisi ang tao sa harapan ng Diyos. Yun ang nakakalungkot. So ano makikita natin dito? Verse 13, pang-apat, nawala yung tao sa kalikasan. Separation from creation. Makita natin sa lahat ng relationships ng tao, yung relationship niya sa Diyos, yung relationship niya sa kapwa-tao, yung relationship niya sa buong creation, lahat nasira. Sinira ng kasalanan. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng iba, wala naman akong sinasaktan eh. Oo, sa paningin mo wala kang sinasaktan. Pero sa kasalanan mo, sira ang lahat ng yan. Hindi lahat ng bagay na nakikita natin, nauunawaan natin. Pero, praise the Lord, dahil sa kanyang salita, sinasabi ng Diyos sa atin, hayag na sinasabi ng Diyos sa atin kung ano yung mga bagay na nasisira. Bakit ba ito mahalaga sa mga Israelita? Nung panahon ng sinusulat po ito ni Moises, itong aklat na ito, naglalakbay po sila sa ilang. At napag-aralan natin na ang lupang pangako kung saan po sila dadalhin ng Diyos ay siya ring lupain ng Eden. Yun yung region ng Eden, kung saan sila dadalhin ng Panginoon. At dahil yun ang lupain ng Eden, ang region na yun, kung ang Eden ay banal, therefore, ang region ng lupang pangako ay banal din. Sa makatuwid, nais kong ituro ni Moises sa kanila na may pinsalang dinudulot ang kasalanan ng tao. Makikita yun sa paligid nila, sa pinanggalingan nila sa Ehipto, at sa pupuntahan nila sa lupain ng Kanaan. Kaya sila binalaan na huwag gagayahin ang kaugalian ng mga hindi nakakakilala sa Panginoong Diyos. Sa Leviticus 18:3 sinabi sa kanila, huwag kayong gagaya sa mga kaugalian sa Ehipto na inyong pinanggalingan, o sa kaugalian sa Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. In other words, kailangan nilang mag-ingat na sumunod ng mabuti sa Diyos kung nais nilang mapalapit sa Kanya at makapasok sa lupang pangako. Kaso po, tulad ni Adan, ang Israel ay hindi rin iningatan kung ano yung pinagkaloob sa kanila ng Diyos. Alam po natin ang kahihiyan ni Adan at ng kanyang asawa at kung paano nila pilit na tinatakpan ang kanilang kakubaran. Later on sa Genesis chapter 3 verse 21, mababasa po natin for the first time, pumatay ang Diyos. Sabi po dyan sa Genesis 3 verse 21, and the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Saan siya kukuhan? Mga balat po ito. Pumatay po siya ng hayop. For the first time, there was death in the garden. At hindi tao ang pumatay. Diyos ang pumatay. At ginawa yun ng Diyos sapagkat nakita niya na yung sa original language po kasi, yung ginamit na tao para takpan ang kanyang kahubaran. Ang ginamit po ay parang parang panali lang, parang tapis lang. Pero sabi ng Diyos, hindi sapat yan. Hindi sapat yung ginawa ng tao. Hindi yan magpo-provide ng protection sa kanya. So anong ginawa ng Diyos? Pumatay ang Diyos. At dito ang ginamit sa verse 21 ng chapter 3, made garments of skin. Sa original language, ang salitang ito ay dress o mahabang damit.
So ikumpara natin yung mga dahon ng higos na ginawa na panali lang ng tao versus doon sa damit na binigay ng Diyos na mahabang-mahaba na pantakip sa kanilang katawan at protection na rin sa kanila. Nang naglalakad sa ilang mga Israelita, nagbigay ba rin ng protection ng Diyos? Yes. Pakinggan niyo po ito sa Deuteronomy chapter 8 verses 3 to 4. Sabi ng Diyos, tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala, ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ni Yahweh. Verse 4, sa loob ng 40 taon, hindi kayo naubusan ng kasuotan, ni hindi kumapal sa kakalakad ang inyong mga talampakan. Ang galing. Hindi kayo naubusan ng kasuotan. Sa original language, ang sinasabi, hindi nasira ang inyong kasuotan. Hindi rin nasira ang inyong mga tsinelas. Hindi namaga ang inyong paa. For 40 years kayo naglalakad, hindi namaga ang inyong mga paa. Hindi kayo nagkasakit. Inalagaan kayo ng Diyos. So, kailan po ba natin maiintindihan, mga kapatid at kaibigan, na hindi sapat ang pinag-iisip ng tao at pinaggagawa natin sa lupa upang itago ang ating pagkakasala? Kailan po ba natin marirealize na tayo'y mga anak ni Adan? Hindi po tayo Diyos. Wala tayong maiisip na bagay o magagawa para maibalik ang dati. Meron pa akong narinig dyan na, ay gagawin ko ito para mag-good shot ako sa langit. Uulitin ko po, walang magagawa ang tao para maibalik ang dati. Hindi binigay sa atin ang kakayahan yun. At wala rin tayong maiisip na bagay o magagawa para maligtas tayo sa hatol ng Diyos. Paano? Tanging sa kagandahan loob ng Diyos, tayo maliligtas at mabubuhay. Kaya nga kailangan ipadala ng Diyos ang kanyang bugtungan. Kaya nga kailangan maging tao ang salita. Kaya nga, hinarap ng Panginoong Jesucristo ang kanyang kaaway. Hindi sa isang hardin, kundi saan? Sa ilang. Tiniis niya ang mga tukso, nilagpasan ang mga pagsubok, at nagtagumpay hanggang sa kanyang kamatayan. Kung ang mga puno ay ginamit ni Adan para itago ang kanyang kasalanan, at para makaiwas na rin sa hatol ng kamatayan, kay Kristo, doon po siya sa puno. Doon po siya sa puno, sinabit, at doon niya tinanggap ang kaparusahan para sa ating kasalanan. Si Kristo po, hanggang kamatayan, pinakita kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao. And therefore, naging katwiran siya ng Diyos para sa atin. At ito ang sinisigaw ng buong Old Testament and New Testament. Pakinggan po natin. Jeremiah 23:15-16. In those days and at that time, I will cause a righteous branch of David. Itong righteous branch of David, ito po ang Panginoong Jesucristo, to spring forth, and he shall execute justice and righteousness on the earth. In those days, Judah will be saved, and Jerusalem will dwell in safety. And this is the name by which she will be called. The Lord is our righteousness. 1 Corinthians 1:13, sabi naman ni Apostol Pablo, and because of Him, you are in Christ Jesus, referring to the church, who became to us unto wisdom from God, righteousness, and sanctification and redemption, so that it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Si Kristo raw ang ating karunungan, katuwiran, ang pagpapaging banal at ang kabuuan ng kaligtasan. Kaya nga, kung meron tayong dapat ipagmalaki, ang dapat ipinagmamalaki natin ay ang Panginoon.
At dahil siya ang naging ating katuwiran sa harapan ng Diyos, siya rin po ang ating kasuotan. Hindi pwedeng papasok po tayo sa kaharian nang wala kang kasuotan at may paalala pa rin ang iyong kasalanan. Mayroon po tayong kasuotan. At si Kristo po ang ating kasuotan. Sabi po sa Romans 13:13 to 14, let us behave properly as in the day, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy, but on thou put on the Lord Jesus Christ, parang isang damit, and make no provision for the flesh in regard to its lusts. Talon po tayo sa panahon natin ngayon. Given na ganito pala ang nagawa ng Panginoong Kristo, ito pala ang kanyang tinupad. Anong problema natin ngayon? Ang problema po natin ngayon ay, number one, ginagamit natin ang ating God-given intellect for ungodly reasoning. Mayroong iba na nag-aakala na malulusutan nila ang pananagutan sa Diyos sa pamamagitan ng kanila dahil magaling sila mag-isip, magaling sila mga tuwiran. Ginagamit nila ang kanilang God-given intellect para palabasin na walang Diyos. Ngunit walang takas ang tao sapagkat ang buong kalikasan ay nangungusap ng kalwalhatian ng Diyos. Ano sabi? Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Psalm 91. Psalm 139 naman sinasabi na ang bawat bahagi ng ating katawan ay ginawa ng Diyos. For you formed my inward parts, you wove me in my mother's womb. I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Wala pong takas sa tao. Wala siyang magagawa kahit sabihin pa niya na walang Diyos. Lahat ng bagay sa paligid niya ay sumisigaw na mayroong Diyos. Pangalawa, ginagamit natin ang ating reasoning para pabulaanan ang pagkakaiba ng lalaki sa babae. Usong-uso yun sa panahon natin ngayon. Close-minded ka kapag hindi mo kinikilala na mayroong in-between. Ano ba yung binabanggit kong in-between? Na mayroong bakla, mayroong tomboy, mayroong LGBTQIA, APP, at XYZ pa, kung ano pa yun. Closed-minded ka, hindi ka open-minded. Yun ang sasabihin ng mundong ito. Pero mababasa po natin sa Genesis 1 hanggang 3 na mayroong pagkakaiba ang lalaki at babae. Mayroon po makikita tayong differences. At hindi po ito pinaghahalo-halo ng Diyos. Pero sa tao, bakit niya ginagawa yun? Dahil sa pagnanasa. Sasabihin ng iba, hindi, nung bata pa ako naramdaman ko na yun. Tama po yun. Hindi naman pinabubulaanan yun. Kaya mo naramdaman yun nung bata ka pa, dahil sa kasalanan. May bahid na po ng kasalanan ang ating pag-iisip at ang ating mga damdamin. Ang may kasalanan po dyan ay si Adan at si Eva. Huwag po natin palabasin na ang tao parang walang pagkakasala sa harapan ng Diyos. Na porket naramdaman niya yun, I was born this way. Yes, you were born that way. What way? Sinful way. Under the curse of Adam. So sa simula pa lang, makikita natin dito na mayroong pagkakaiba na po. At sa kasalanan ng tao, pinaghahalo-halo mo niya. Ayon sa kanya, kung ano man ang kanyang maisip at kung ano man ang kanyang maramdaman. Ang problema, may bahid lahat. Pangalawa, merong iba naman na sa katigasan ng kanilang puso, pinagpipilitan na ang pagkakaiba ng asawang lalaki sa babae ay irreconcilable. Paririnig natin yun sa mga issues ng mga, lalo na sa mga artista. Ay, kaya kami naghiwalay kasi irreconcilable differences. Ang sasabihin ko lang doon, wala kayong karunungan. Bagamat mayroong katotohanan na mayroong mga differences na hindi marireconcile. Katulad na lang ng kung yung napang-asawa niya ay, sabihin natin, nasiraan ng bayan. Tapos pumapatay na ng tao at nanganganib na ang buhay. Pwede yun. Pero kung sabihin natin sa normal circumstances, sasabihin po natin na lang,
ang lagi na lang ba nating excuse ay irreconcilable differences? Eh, totoo naman talaga na may differences eh. Totoo naman na may differences eh. Yun yung pinag-uusapan natin noon, nung nagkaroon tayo ng premarital counseling. And these differences are a blessing from the Lord. So bakit natin sinusumpa ang Diyos at sinasabi natin na may irreconcilable differences? Those differences are good. Kaya nga ginawa ng Diyos na babae at lalaki para mag-complement sila sa isa't isa. Those are good. At pangatlo, walang ginawa pa ang tao sa balat ng lupa kundi magtago sa Diyos. Sa pamamagitan ng pangamatwiran, sa pamamagitan ng panunumbat, at paggamit sa kalikasan para ipakita na siya ang Diyos ng kanyang kapalaran. Ang problema ay hindi tayo nilalang ng Diyos para maging Diyos. At mas lalo hindi tayo nilalang para mabuhay na wala sa Kanya o nawawalay sa Kanya. Sapagkat sa labas ng ugnayan natin sa Diyos, ang naghihintay lamang ay kasalanan. Balikan lang po natin sandali yung Romans 13:13 to 14. Pansinin po natin. Let us behave properly as in the day, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy, but thou put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regard to its lusts. Lagi natin makakaharap ang ating pagnanasa at pita ng laman. Hanggat nandito po tayo sa lupa. Ayan, isa pa yan. Diba? Sinasabi na natin, kahit hindi mo turuan yan. Okay. So, dahil tayo na kay Kristo, nararapat lang na siya ang isuot natin. Siya yung dapat na sinusuot natin. At siya yung dapat nakikita sa atin. Siya yung dapat naririnig sa atin. Natural, sinasabi mo na Kristiyano ka eh. And therefore, dapat siya yung nakikita sa atin. Siguro kung sa panahon natin, this can be a shallow example. Pero gusto ko na rin gamitin para naiintindihan natin ano yung ibig sabihin dito ni Pablo na isuot si Kristo. Sa panahon natin ngayon, nakikilala natin ang mga tao sa pamamagitan ng Facebook. Siyempre, dahil more often than not, tayo sa bahay, naka-lockdown tayo. So paano natin nakikilala ang isa't isa? Sa pamamagitan ng social media. So ang tanong ngayon, ganito. Kung i-apply ko ito sa panahon natin ngayon, ganito ang sasabihin ko. Pag tinignan ko ang account natin sa Facebook, makikita ba si Kristo doon? Makikita ba ang katuwiran ni Kristo? Makikita ba sa pamamagitan ng ating mga pictures si Kristo? Sa mga salita na ginagamit natin, makikita ba si Kristo? Maririnig ba siya sa atin? Kung yun yung pinapakita natin ng ating buhay, hindi ba dapat kung si Kristo ay ating buhay, dapat nakikita yun sa ating Facebook account? Sapagkat yun yung sinasabi dito eh. Kailangan makilala ang iglesia sa pamamagitan ng pagsuot natin kay Kristo. Yun dapat ang nakikita sa atin. Ngayon, so siya yung isusuot natin. Pangalawa, siya po ang kagandahan loob ng Diyos para sa atin. Upang hindi masunod ang ating mga kahalayan. Napakarami ng kahalayan ng tao. Hindi mabibilang. Iba't ibang klase. At yung iba dyan, binanggit na ni Pablo na nakita niya doon sa iglesia. So mga kapatid, ito po yung pinsala na dinulot ng kasalanan sa buhay ng tao at sa buong mundo. Ngunit hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. And we praise God dahil binigay niya sa atin ng Panginoong Jesucristo ang ating katuwiran.
At dahil sa Kanya at sa Kanyang gawa, tinanggap po tayo ng Diyos at tinuring na matuwid sa Kanyang harapan. Yung darating po ang araw na maaayos din po ang lahat. At sa araw na yun, muling mababalot ang buong mundo ng karunungan ng Diyos. Yung tunay na karunungan. At sa wakas, magsasama ang Diyos at tao sa buong mundong ito, sa bagong langit at lupa. Kaya isapuso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo mga namin. Our loving Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you, dear Lord, that we are convicted of our sins. We thank you, dear Lord, that your word serves as a mirror to show us and remind us who we really are. And so, dear Lord, we thank you as well because your word also tells us that God is holy and He will not tolerate sin. And that is why Christ had to die for our sins. And without Him, there is no forgiveness. There is no righteousness for us. And there is no sanctification. And there is no redemption. Because the only work that you will accept in your presence is the work of Jesus Christ, who hung on a tree to accept the punishment for us all. And so we thank you, dear Lord. As we continue to worship you, dear Lord, we pray that you would teach us, that you would humble us, just as you humbled, dear Lord, your people in the wilderness. And may we learn, dear Lord, to depend on you. And in depending on you, may you place in our hearts, dear Lord, the motivation to praise you. Understanding, Panginoon, na in the different stages of our life, you are the one who is leading us. And while we may not understand in different stages na yun, at yung mga difficulties, and sometimes it can also confuse us. Nalilito kami sa dami ng problema, sa dami ng pagsubok. At natutukso kami dahil nagpapadala po kami sa aming mga pagnanasa at kita ng laman. O Lord, we pray and seek forgiveness for the sins that we have committed. Trying to steal blessings from you. Blessings that you did not intend to give, but we have coveted for ourselves. And just as Christ has forgiven us on the cross, and has earned for us justification and sanctification, and all the blessings of redemption, we humbly ask, dear Lord, that may you also forgive us and grant us cleansing through your word. And in so doing, may we continue to walk in faith. And so we thank you, dear Lord, for these warnings that indeed, we thank you, dear Lord, as well, that it shows us that our God does not tolerate sin. And because He does not tolerate sin, He has ordained forgiveness to flow for His people. And so we thank you, dear Lord.
We also pray, dear Lord, that may you continue to bless this time as we worship you in the participation of the Lord's Supper. And so, may it please you, dear Lord, that we would be spending this time as well as one body in remembering your work on the cross. And so bless your name, dear Lord. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Corinthians. Chapter sa tagal natin ang hindi nag-Lord sa akin. Hanapin ko yung 11. First Corinthians 11, verses 23 and following. You can follow me with your eyes. Sabi po dito, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you, do this in remembrance of me.' In the same way, he took the cup also after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks judgment to himself, if he does not judge the body rightly. For this reason many among you are weak and sick, and the number sleep. But if we judge ourselves rightly, we should not be judged. But when we are judged, we are disciplined by the Lord, in order that we may not be condemned along with the world. So then, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, let him eat at home, so that you may not come together for judgment. And the remaining matters I shall arrange when I come." Okay, ang context po ng sinusulat dito ni Apostol Pablo tungkol sa Lord's Supper is that magulong-magulo kasi yung church at Corinth. At ang nangyari po sa kanila, syempre may mga alipin at mayroong mga mayayaman doon. Ang nangyayari po, kanya-kanya po silang dala ng pagkain, kanya-kanya rin po sila nakain sa loob ng church. So kapag halimbawa, nauna yung mga natural, dahil mayroon silang mga alipin, nahuhuli yung ibang mga alipin. Nagsaservice na sila towards the end of the day. So ang nangyayari, ang unang-unang kumakain ay yung mga may kaya o may mga mayayaman. At ang nangyayari po, nauubusan yung iba. So yung iba, pag pumunta kung kailan sila nasa church doon, lumalala. Meron pang iba na ang ginagawa pag pumupunta sa church, naglalasing. So, hindi tama. Nagkakagulo ngayon. At hindi yun kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sinabi dito ni Apostol Pablo, "Let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup." Hindi pwedeng nagpa-participate sa Lord's Supper at maharap sa Diyos na hindi nagkakaisa. Unang-una yun. Hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng nanatili ang kasalanan sa loob ng church. Hindi natin pwedeng tinotolerate yun. So, gano'n ang tinuruan sila ni Pablo na kailangan mayroong kaayusan pag umaharap sa Panginoon. Hindi lang yun. Sabi pa ni Pablo dito, may consequences pag hindi natin tinuring na banal ordinansang ito. Sabi dyan, "For he who eats and drinks judgment to himself, if he does not judge the body rightly." Pag wala tayong pagtingin sa ordinansang ito, ganito po ang mangyayari. Ito ang dahilan. Verse 30 sabi niya, ito ang dahilan kung bakit mayroon sa inyong nanghihina, may mga nagkasakit, at mayroon na rin mga namatay o nangatulog. May consequences po ang hindi pag-participate ng maayos sa ordinansa.
And so, doon sa atin na hindi nakakaunawa pa o hindi naiintindihan ng ordinansa, or if in the past, nabigyan ko po kayo ng counsel na wag mo na mag-participate, then let us do that for those same reasons na nung nakausap ko kayo nung una. Mas makakabuti po sa inyo na huwag muna. At ayusin natin kung ano yung mga issues na dapat natin ayusin. Sabi dyan, if we judge ourselves rightly, we should not be judged. But when we are judged, we are disciplined by the Lord. Pag sinabing disciplined by the Lord, hindi naman masama yun. Ang ibig lang sabihin nais ng Diyos na ituwid tayo. At paging matutuwid tayo. Yun ang function doon. May pagtuwid. And if we judge ourselves rightly, we should not be judged. But when we are judged, we are disciplined by the Lord in order that we may not be condemned. Kaysa naman na patulan tayo kasama ang mundo. So hindi yun. Hindi dapat na umantong doon. So then my brethren, when you come together to eat, wait for one another. Kung merong nagugutom, kumain siya sa bahay. And so yun yung sinasabi dito ni Pablo. Pwede ko bang hilingin si Amiel at saka si Kuya Owe. Sandali. O tama. Hindi ko nakita si Joshua. Pwede rin kayong tatlo para ma-distribute ito ng maayos. Okay. So, hello. Dito po tayo. So, ang gagawin po natin, i-distribute po muna natin yung mga elements, and then sabay-sabay po natin ipapartake ito. Okay? So, bago nila i-distribute, I will give you time para magsaliksik, and then we can proceed. So you may now take this time of silence to come to the Lord. Our loving Heavenly Father, we thank you, dear Lord, that you have granted us this privilege to participate in remembering what you have done for us. We pray, dear Lord, that as we partake of the elements of these blessings, dear Lord, that come from you. Just as your word, dear Lord, nourishes us, so may you also continue, dear Lord, to nourish us in our journey in this life, remembering what you have done for us through our participation, dear Lord, in the Lord's Supper. And so, we thank you, dear Lord, for this time. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen.
Tumayo po tayong lahat. Itaas po natin ang tinapay. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Taas po natin ang saro. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let us pray. Loving Heavenly Father, we ask that you grant us to continue in this gospel proclamation ministry, remembering your suffering and death on the cross for your people. And so we pray, dear Lord, that you grant us to continue this until you return. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Maaari na po tayong lahat. Ngayon naman po tayo ay lalakaw sa pagbibigay natin sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Thank you, Lord, Panginoon, sa good understanding. Salamat din po sa pinaalam mo sa amin. Kung ano po ang tama at mali. Salamat din po, Panginoon, sa kahit kami minsan o madalas magtago, manisip, at mga tuwiran sa iyo. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay walang hanggan. At patuloy po kami na hindi pinababayaan. Salamat po sa iyong kaawatan. Ngayon po, O Diyos, wala po kami dapat ipagmalaki lamang kundi ikaw lamang. Maraming pong salamat sa iyong kapatid. Salamat po, Panginoon, sa mga kaloob na narito, Panginoon, na pinagkaloob ng aming mga kapatid na bawat isa sa amin. Dalangin ko po, O Diyos, kabasbasan mo po kung magamit po namin ito sa iyong kailangan ko, Panginoon. Bless you. Maraming pong salamat na ang mga kapatid ko, Panginoon, ay patuloy mo pong bigyan, Panginoon, ng kalakasan at ang aming mga trabaho, Panginoon, mga aming mga tahanan na nagtatrabaho. Patuloy mo po silang ingatan. Maraming pong salamat. Ito po ang sakot dalangin sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory, blameless with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority, before all time, and now and forever. Amen.